Panginoon, bakit ang tagal mo? Lord, bakit hindi mo pabigay yung dasal ko? Panginoon, bilisan mo naman. Sigurado po, nasabi na rin natin yan sa Diyos. Minsan o madalas, pag tayo ay nagdarasal, gusto natin agad mabigyan ng kasagutan at solusyon ang ating problema. At alam naman natin na walang ibang makakatulong sa atin, walang ibang makakapagbigay ng sagot at solusyon kung hindi ang Diyos. Lalong-lalo na pag naghihirapan tayo, ang nasa saloobin natin ay agad mabigyan ng solusyon yung ating problema, yung ating pagsubok. Pero ang tanong, gaano na ba katagal yung problema mo? Bago ka magmadali, tanong mo sa iyong sarili yun. Kailan pa nagumpisa yung iyong problema? Kailan pa nagumpisa yung iyong pagsubok? Bakit nagmamadali ka? Baka naman 1 buwan pa lang kayong nag-aaway ng iyong asawa. Gusto nang makipag-anal daw. Gusto nang makipaghiwalay. Nagmamadali na kayo magkaroon ng solusyon. Baka naman 2 taon pa lang nung nagumpisa na nahihirapan kayo sa inyong financial na buhay dahil sa COVID. Nalugi ang iyong business. Halos maubos na ang pera. Ikaw naman, nagpapakamatay ka na. Baka 1 taon pa lang nung nalaman mo meron ka ng sakit. Sumusuko ka na. Ayaw mo na. Nagagalit ka sa Diyos, nagagalit ka sa mga tao, nagagalit ka sa mundo. Gaano na ba katagal yung iyong problema? Dahil bago ka magreklamo na napakabagal ng Panginoon, ito ang iyong tandaan, ito po ang iyong tignan. Merong mga ibang tao na merong mas malalang problema, mas matagal na nilang tinitiis, mas matagal na nilang hinaharapan, mas matagal na nilang binubuhat, pero hindi sila nagrereklamo, hindi sila sumusuko, at hindi sila nawawalan ng pag-asa sa Diyos. Ito yung pinakita sa atin ng Ebanghelyo. 2 kwento, pinag-isa. Ang unang kwento, kwento ng isang ama, lumapit kay Jesus dahil may sakit ang kanyang anak na dalaga. Nagmamadali, Panginoon, tara po, sumama po kayo para mabuhay, para gumaling itong aking anak. Sumama ang ating Panginoon. Pupunta pa sa bahay niya. Pero, ang pangalawang kwento, eto. Meron naman isang babae na may sakit, hemorrhage. Walang tigil ang paglabas ng dugo sa kanya. Ilang taon na daw siyang may sakit. 12 years. Ang dami na niyang pinuntahan na doktor, naubos na ang kanyang kayamanan. Napakasakit na ng kanyang nararamdaman, naghihirap pa siya. At si Jesus na lang ang huling pag-asa niya. Hinawakan niya yung kanyang damit at dahil lang doon, gumaling siya. Instant. After 12 years, pagkatapos ng mahabang panahon, pagkatapos na naubos lahat ng kanyang kayamanan, hinawakan lang niya yung laylayan, yung damit ng ating Panginoon. Gumaling siya. Ang bilis. Napahinto itong ating Panginoon. Hinahanap siya. Nakalimutan niya yung kanyang pinupuntahan. At naisip ko lang po na yung tatay siguro nagpapanik. Gusto sigurong hilain ng ating Panginoon. Panginoon, ano pang ginagawa mo? Bilisan mo, mamamatay na yung aking anak. Pero bakit huminto ang ating Panginoon? Gumaling na yung babae. Para naman magkaroon na ng ending, katapusan, yung kanyang paghihirap. Itong ama, nagmamadali. Pero nakalimutan niya, yung tao na gumaling, ang tagal na kayang naghihintay, ang tagal na kayang nagtitiis, siya, yung problema pa lang niya, kanina lang. Pero ang nakalimutan niya, ito, na ang ating Panginoon ay hindi mo maikukulong sa oras.
Jesus was taking His time because Jesus is above time. Amen? Tandaan niyo po yan. Bakit para sa atin napakabagal ng ating Panginoon? Hindi siya mabagal. God is only taking His time. And why is He taking His time? Because He owns time. Sa Kanyang oras. Hindi naman siya nauubusan ng oras. Sinong nauubusan ng oras? Tayo. Tayong mga tao. Bakit nagmamadali tayo? Kasi alam natin, hindi natin hawak ang ating oras. Hindi natin pagmamay-ari ang oras. Pero magtiwala ka. Dahil ang Diyos, siyang may-ari ng oras, siyang may hawak ng oras, magagawa niya ang lahat. At yan yung pinakita niya, bandang huli. Kahit na na-late siya, nahuli daw siya dahil pagdating niya doon sa bahay, namatay na yung bata. Siguro hindi lang pinarinig sa atin dito, hindi lang pinakita sa Ebanghelyo. Galit na galit siguro itong tatay. Gustong sabihan si Jesus, bakit ka pa kasi huminto? Kung nagmadali tayo, sana binuhay mo na, buhay pa yung aking anak. Magaling na sana siya ngayon. Pero ang tagal-tagal mo. Ano pa kasi yung ginagawa mo? Sino pa kasi yung kinakausap mo? Pero nung sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala, magtiwala ka. Kasi ako ang may hawak ng oras at ng buhay. That is the good news. Who holds time and life? Who owns time and life? It is the Lord. Bakit natin siya pagmamadaliin? Bakit natin siya susumbatan na napakabagal niya, na napakatagal niya? Kung wala tayong paniniwala sa Kanya, ay talagang magiging aburido tayo, nagagalit at magingit-ngit. Remember that, my dear friends. God owns time and life. God is beyond time. And God is life. Ito din po ang tandaan natin, na pag hindi pa binibigay ng Diyos ang iyong dasal, ang iyong hiling, anong ibig sabihin? Meron siyang sinasagot na ibang dasal at hiling. Hindi pa panahon para ipagkalob sa iyo kung ano yung iyong dinadasal at hinihiling. It's still not your time. Remember that. Hindi mo pa panahon. Kung ngayon wala pa, anong ibig sabihin? Binibigay niya yung kanyang panahon, yung oras niya. Sinasagot niya yung dasal ng iba. Kamukha nung ating nakita sa Ebanghelyo. Bakit wala siya doon sa bahay nung bata na may sakit? Because he was responding to the prayer of that woman with sickness, with hemorrhage for 12 years. It was her time. Panahon niya. Pagbigyan naman natin yung iba. Huwag naman tayong maging makasarili. Hindi naman lahat ng bagay tungkol lang sa iyo. Meron din mga ibang tao may hinihiling sa Panginoon. Meron din mga ibang tao, meron din dinadasal sa Diyos. At baka mapahiya ka. Pag narinig mo yung kanilang pinagdadaanan, baka makita mo yung iyong problema. Wala man sa kalingkingan ng kanilang pinagdadaanan. Pero kung magreklamo ka, kala mo pasan mong daigdig. But remember, there are people who have far worse problems than you. Isipin nyo yun. Merong iba, mas malala ang kanilang problema, mas masakit ang kanilang pagsubok, but do you hear them complaining? Do you see them giving up? Hindi. Hindi. Sila'y nananatiling, nananalig at naniniwala sa Diyos, kumakapit sa Kanya. Kaya dapat gawin mo din silang inspirasyon na merong mga tao patuloy na lumalaban sa gitna ng kanilang pagsubok at problema. At ang mabuting balita, darating din ang panahon, darating din ang oras. Kung ano yung hinihiling mo, pagkakalob din ng Diyos. Your prayers will be answered in God's time. Bibigyan ka din ng panahon at oras ng Diyos. Let us have faith that Jesus is coming to save us, to help us,
and to fill us with His grace.